Welcome to Donmar TV News Channel. Alam mo itong mga komunista, the terror group now called the communists, ito yung walang hinto na laban. And they have been fighting government for almost 50 years. And I hope we will not have to go into another 50 years. I do not want to kill my brothers and sisters who are Filipinos. Kung gusto man talaga natin ng away, I would have preferred a foreign country, hindi Filipino. You think you can really solve the problem, the crime? Mga criminal to eh. Hindi naman ito yung imbued with a sense of patriotism. You know, the crime rebellion is really very simple. Yung hindi masyado mabigat ang parusa. As a matter of fact, sometimes it is called the noble crime because yung iba mutiny, yung iba mag-rebel. Mababa ang penalty, pati bailable ang members. You know why? Because we believe, and you believe, kayong lahat, makinig, that ang gusto ng mga tao na ito ang pagbabago for the better. That's the only reason, their motivation, their criminal intent is for change so that we can move and move better towards the best of the Filipinos. Ang problema, there are rules to follow. If you want change, then you have to go to the people and explain to them. Now, another incongruity is also this. Itong mga komunista, nagre-rebelde. Noon, ngayon terorista na sila. Wala nang kause, wala lahat. Then when you ambush, you stay there in one place, to waylay. Nag-aabang ka para ambusin mo an any military or police or government security personnel or even plain civilians who are with government. Maghintay ka dyan para ambusin ninyo. Tapos your intention is really to kill. Tapos may bata, 4 months old, titirahin mo, sabihin mo, Mayor, hindi man namin sinadya yan, aksidente. Give me that kind of shit. Pagka ang sinabi mo magdaan dito, police o military, papatay namin, kasali na dyan, walang aksidente dyan. You are really out to kill people. So you have to assume the responsibility. Doon ako sabi ko na, kung baski pati bata ambusin mo, wala na itong katapusan. This is terror. It is not now impelled with a sense of to rebel because you want a new government. Kung sila mag-rebellion noon, sabihin nila, we are revolutionaries. Ang aming tungon sa buhay ay maganda para sa bayan. Ako ngayon magsabi, biruin ko, mag-revolutionary government din ako. O, nandiyan ang kagad sa Minjula, no to revolutionary government. Ibig mo sabihin, ikaw mag-revolt, ako hindi. Anong klase yan? Bakit? By what right do you have suluhin mo yung revolution yan? Ikaw lang ba ang marunong? Kayo lang ang may alam yan. Kung mag-revolt rin ako, yan ang mahirap eh. If you continue your taxi, I'm addressing now myself to the communists. If you continue to sow terror, tapos maghingi kayo ng maghingi, kompetensya kayo sa gobyerno, as if you are also a duly authorized, accredited tax collector, walang mangyari sa bayan. Wala talagang mangyari. Paano nandyan sila? Ambos dito pag hindi magbayad. Everyday sinusunog yung mga traktor. Oh, how can we? Tapos sabihin mo hindi sila terrorist. We are asking money from the poor. Kahapon meron na
Naghingi ng taxation, pati ni-radio mga bahay. Sabi, gawain ng sundalo. Kayong mga nakikinig ngayon mga Pilipino, huwag kayong maniwala niyan. Walang sundalo ng kawatan. Yung sa Marawi nandoon ako, ano ba naman yung gamitin mo yung electric fan? Bakit? Ang sundalo ba makanakaw ng kotse? Saan niya ilagay? Pag move out nila, magsakay yan ng mga truck. Saan niya ipasok yung electric fans? Doon sa ilalim ng karsunsilyo niya? Ang pinaka-manipulator dito, yung politiko, hindi naman makatanggap ng talo. Sige ng sira, hindi naman makakasira. Kasi nagtatrabaho ako. Kasi alam nila na tinutupad ko yung salita ko. Pagka nagbitaw ako ng salita, baski yung mayor ako, pag sinabi kong tatapusin kita, tatapusin talaga kita. Yan ang prangka-prangka. Pag sinabi kong umalis ka dyan, kasi sisirain mo ang bayan ko, umalis ka dyan. Pag sinabi kong tatapusin kita, kung walang magtapos sa iyo, ako ang magtapos sa iyo. Pag continuous ang bakbakan, maubusan talaga ng tao yan pati bala. At may maroon ako mga attack helicopters. Kayo ang papapagpaktisan ko. Ngayon ko pag nandoon sa taas, pag nakita ninyo yan, terrorist ba? Sabihin mo pa, aristuhin na. Praktisan ninyo kaagad kung patayan pala ang gusto ninyo. Di ba, nagdating na ba yun? 23, wala pa? Attack helicopters. Kung may pera ako, magdagdag ako ng 50. Para bibo. Hindi na parang Christmas time. Now, the thing that I would not really want to discuss itong terrorism. Aside from the communist, they are not rebels, they are the criminals of the communists. Itong Mindanao. Look, usapang lalaki ito ha. Putang, huwag kayong mag-surrender ng buhay, ibigay mo ang baril. Tapos gawain ka lang aso sa kampo nila mga kalaban. At the end of the day, magtawag ng newspaper, gugul-gulin yung ulo mo sa... Kaya yung last magazine, iyo yan. Pag wala ka ng dalawa na lang naiwan, tapos mga isang platoon pa ang kalaban mo, alam mo na kung anong gawin. Ang gusto mo, i-televise ka nga ginigulgul ka? Wala, ang believe ko sa iyo. Yung tatlong magasin, kung makapatay ka ng 5 dyan sa 2 magasin, tama na. Huwag masyado yung pahiro-hiro pa. Siguraduhin mo yung last magasin mo, yung hindi dad yung bala, ha? Yung bago, kasi ako hindi na ako nagbibili ng... Lahat na binili ko sa inyo, puro bago. Wala akong bibili na second hand. Yung prinsipyo mo, fine. We've been at war for almost 45 years. That's why I'm pleading to everybody, including the Communist Party of the Philippines, to continue with the peace talks. I have kept my silence despite the ranting of the season. Hindi na ako, kasi kung mayor lang ako, pwede talaga. But then I carry the burden of a nation, and so I have just to control my mouth. But this cannot go on. This crazy thing about just na landmine ito, nag-book yung muka, wala na. And this has been going on for 45 years. Anong nabigay ninyo sa Pilipinas actually? You cannot even hold a barangay. Influence, yes. Why? Patayan eh. Kaya ganun lang man ang advantage dyan. Because you hold the gun. Alisin mo yung sa atin lahat yung baril. Tignan natin. Karate na lang. I'm exasperated ako sa... You must decide now. Because if I hear another explosion that would kill the civilians and the soldiers, sometimes sumasakay sa truck, anak ng pamilya yan.
when you blow up an army truck, ngayon mo yung mga civilian, hindi yan civilian, mga pamilya yan umuwi doon sa kampo. Because they're human beings, and the practice really is to bring the family within the camp vicinity or parameters. Ako'y nasasaktan din ako para sa inyo. Kayong mga komunista dito sa Davao, kung mamatay kayo, sinong pumupunta doon sa punerarya? Ako. Big-time leaders ninyo, pinayagan kong ilibing dito. These guys were sad, but I told them that, we are in government. Wala tayong magawa. We cannot exhibit the same behavior because dala-dala natin yung gobyerno. Wala tayong magawa. Then in pursuing a quest for peace, I have to do it. I told them, do not be angry at me because, it would just really worsen. Ngayon, pag ganito, if the talks fail, meron tayong usapan. I would insist you include the landmine issues. Or else, no talks at all. Then we fight for another 45 years. Walang problema. Mag-recruit ako ng 1,000,000 Pilipino. Fine. In the 45 years, anong nakita niyo sa pamilya niyo? Nakita mo yung anak ninyong lumaki? Have you elected a single leader here in Davao? Manalo lang kasi na ticket. And yet, I carry bayan. Kasi pareho ang damdamin natin. The problem is armed struggle. I can be a Communist Party member, but I will never go to war. Yung armadong pakigbisog ang problema. No, I'm not trying to understand me. I'm saying now, stop the landmines or you tell the leaders at itong gobyerno ko, get out from the talks. Alam mo bakit? I am now invoking the Geneva Conventions. It is part of the international law, not only of the Philippines but around the world. Either you stop it or we stop talking. Fight ka na. Another 45 years. But makakababa ba kayo kung mamatay ang mga tatay mo, nanay mo? Kayo ba pag birthday ng mga anak nyo, nakakababa kayo doon sa ano? Is that the life that you really need? Yung mga leader nyo, hindi naman nananalo. So, anong gusto ninyo? Either you stop it now, or I'm ordering the government panel to come home. At yung gastos nila, di ibigay ko na lang sundalo. Sige, bili kayo ng isang barkong explosive dyan. Paputokin natin itong... I'm not pleading this time. That's an ultimatum. I hear another explosion killing people. Not only soldiers killing people. No talks. Pasensya na. Padre, yan talaga ang buhay. Kung hindi tayo magkaintindihan, good. Hindi naman nauubusan ng pera ng gobyerno, hindi naman talaga ninyo kayang tumbahin. Bukas, the Defense Department is asking for 20 more thousand troops. Tinignan ko yung budget, wala akong pera. Puro yan ang gusto ninyo, ibigay ko sa Defense Department yung gusto na. Additional 20,000. Wag na yung mga pagkain yung medisina, wag na yan. Dito muna sundalo kasi may gera tayo. For peace, pansahan mo yan. We sacrifice the hungry and the poor para may panlaban tayo. Patayan. Yan ang gusto ninyo. Di, sige. Hindi naman ako mahirap kausapin eh. Pag yan ang gusto mo, God.